aklat pa rin ng Psalms 149 verse 4. Ang sabi dito, the Lord takes pleasure in His people. He honors the humble with the victory. So the Lord takes pleasure in His people. So, anilikha tayo ng Diyos para Siya po ay matuwa sa atin. And bawat pagsilang ng mga sanggol na bumaba sa lupa o ipinanganak sa lupa, yun po ay dinisign ni Lord for His pleasure, para po matuwa sa atin ng Diyos. Nais ko lang ma-share sa inyo na ang buhay po natin ay nilikha ng Diyos. At kaya tayo nilikha ng Diyos para ang Diyos ay sumaya sa atin. So kung hindi mo alam kung ano yung purpose mo sa buhay, kung bakit narito ka sa earth, kilalanin mo at isipin mo na ikaw ay dinisenyo at nilikha ng Diyos para ang Diyos ay matuwa sa iyo at ikaw po ay magbigay ng katuwaan para sa Panginoon. Ito po ang pangunahing ginawa ng Diyos para sa atin. The Lord takes pleasure in His people. So, the Lord plans for God pleasure. So, ito po ang ginawa ng Diyos. Nilikha niya ang sanlibutan, nilikha niya tayo para po matuwa ang Diyos sa atin. Pero sa buhay, sa lungkot ng buhay, minsan gusto na nating naisan na ikaw yung gumawa ng buhay mo. Ikaw rin ang gumawa ng kalungkutan ng buhay mo. Kaya nga sabi ni Lord na ang tao lang daw ang gumawa ng problema sa kanyang sarili. Kasi nga, sabi niya sa Psalms 149 verse 4, the Lord takes pleasure for His people. Tayo po ay nilagay sa earth na ito, nilikha ni Lord ang mundo para sa mga tao, para sa anak niya, and para tayo po ay magbigay saya sa Panginoon. Magbigay po ng saya sa Panginoon na hindi po magbigay ng lungkot. But sa mga buhay natin mga kapatid, lungkot na lungkot tayo pag hindi natin natamasa yung mga gusto nating naisin sa buhay. Lungkot na lungkot tayo, marami tayong mga sisi dyan, mga sisi dito. Pero nais din nating alamin mga kapatid na hindi ka dinisenyo ng Lord para palungkutin ang buhay mo dahil hindi ka naging achievement ngayon. Kasi ang plano ng Diyos sa'yo for His pleasure, napasayahin mo ang Diyos. Oh, kaway-kaway diyan. Ngayong gabi, napasaya ba ninyo si Lord? Of course. Sinabi ni Lord na bawat mga ginagawa natin ay magbibigay tayo ng kasayahan para sa Kanya. So, ibig sabihin, paggising sa umaga, tayo po ay magkakaroon ng worship at ipasalamat sa Diyos ang mga bagay na binigay niya sa atin. Yung pagising natin sa umaga. Kasi nga, yun nga, we were designed to bring God's pleasure. So, ibig sabihin, may pera ka o wala, praise the Lord. Kasi, meron pang bukas mga kapatid. Kung ngayon wala kang pera, may bukas pa. And hindi sa lahat ng panahon ay magiging hindi ka masaya. Kasi nga, pag dating mo pa lang sa earth, sabi ni Lord, pasasayahin niya tayo. Kasi siyang naglikha sa atin, siyang nagbigay buhay sa atin. Kaya walang malungkot sa mga anak ng Diyos. Kaya minsan meron tayong mga kalungkutan, pero alam niyo mga kapatid, sa lahat ng mga opportunity natin sa buhay, kayo ngayon nasa Pilipinas, ako man ay nasa Taiwan, talagang praise the Lord ang ginagawa natin araw-araw kasi
hindi na natin naintindihan ano na ang nangyari sa mundo. Yes, naging high-tech na ang mundo, makapamaraanan, marami na. Pero bakit ang lungkot-lungkot nila at gumawa pa sila ng mga dahilan na bakit hindi sila masaya, gaya ng sanhi ng mga pag-aawayan, mga alitan, o kaya mga malaking bansa, girahan, ganito. Pero remember na ang lahat ng mga nangyayari ngayon sa kapaligiran natin ay nariyan pa rin ang Diyos, umupo sa kanyang trono at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kaya patuloy na ipagdasal ang mga taong hindi pa tumatanggap sa Panginoong Hesus. And patuloy silang pasayahin na ipakita sa kanila na tayong mga Kristiyano, dinisenyo tayo ng Diyos para magbigay ng kasayahan sa mundong ito. Kaya sa lahat ng pagkakataon, purihin natin si Yahweh at magpuri ng galak para sa Kanya. Kaya nais nating bigyan ng closing ang ating verse ngayon sa Psalms 49. Sabi dito daw sa Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglingkod at hindi sa mga tao. See? Yun po ang ating gagawin.